Ako si Jervy, edad 29, at kasalukuyang nakapiit sa Binangonan, Rizal. Noong April 21, 2024, bandang alas 9 ng gabi sa pamamagitan ng FB Messenger, inakit ako ni na Juicy Avils at Bok Alutaya na aking mga kaibigan sa bahay ni na Jeric Payuyo upang mag-inuman at ako naman ay tumugon. Dumating ako sa bahay ni na Jeric Payuyo ng mga bandang alas 10 ng gabi. Maya-maya pa ay biglang dumating na din sina Juicy at Bok. Nang kami ay nasa loob na, inutusan ako ni Juicy na bumiling alak sa tindahan na nasa harapan ng bahay ni Jeric Payuyo. Paalis na ako at lalakad na ay biglang may sumakal na galing sa aking likod. Napag-alaman ko na ito ay si Bok dahil sa kanyang boses nang utusan niya si Juicy na kumuha ng tali para hindi ako makatakas. Nang nakatali na ako, ay may kinausap silang isang babae na nakilala ko sa alias na Honey. Bagamat hindi ko kilala ang kanyang tunay na pangalan ay kilala ko siya. Sinabi ni na Juicy at Bok kay Honey na, "Tawagan mo na si Sir Delos Santos. Nahuli na namin si Jervy, baka makatakas pa." At tinawagan ni Honey ang mga pulis gamit ang cellphone. Mga bandang alas 11 ng gabi noong April 21, 2024, dumating sina Sir Delos Santos na nakakulay itim at si Sir Liberato na naka-jersey. Makikita ito sa mga ipinadalang video sa inyong opisina na kuha sa isang CCTV ng asawa ni Ambo na kasama ko dito sa Binangonan Jail. Ito ay kuha sa CCTV mismo ni na Jeric Payuyo na may-ari ng bahay sa Barangay Lunsad, Binangonan, Rizal. Ako ang lalaking makikita sa video na walang awang binubugbog ng dalawang nakasibilyang pulis habang nakatali. Pinagsisipa at pinagsusuntok din nila ko ng walang kalaban-laban. Pagkatapos nito, tinawagan nila ang driver ng kanilang service na kulay puting L300 van na luma. At isinakay ako dito at sabi ni Sir Delos Santos na sa barracks na lang ituloy at baka may makakitang ibang tao. Dinala na nila ako sa kanilang barracks sa Barangay Tayuman sa may LTO, mas kilala sa tawag na Bagong Palengke. Nang madala na nila ako sa kanilang barracks, ay pinusasan nila ang aking mga paa at kamay at ipinasok sa kulungan doon sa barracks na may kulay puting rehas. Sa mga pagkakataong iyon, ako ay nakaramdam ng takot sapagkat di ko alam kung mabubuhay pa ako. Ilang sandali pa ang lumipas, pinataas nila ang aking mga kamay habang ako ay nakaposas at pinagsusuntok ako ni Sir Liberato sa tagiliran. Pagkatapos niya akong saktan, sinabi ni Sir Liberato sa kanilang driver na ang pangalan ay JR. "Pagpahingahin mo muna yan, antayin niya ang sir niya na si Sir Eugene de la Cruz. At may laban pa yan bukas." Kinabukasan, April 22, 2024, bandang hapon, dumating si Sir Eugene de la Cruz, dala ang heavy-duty na adaptor para maisaksak ang gagamitin nilang pangkuryente sa akin at sinabi pa na, "Oh, ginastusan ka pa namin ng 45 pesos ha." Maya-maya pa ay pinahiga ako ni De La Cruz habang nakaposas ang aking mga paa sa rehas at ang aking mga kamay ay nakaposas din. Tinalian din ako ni De La Cruz sa buong katawan ko ng lubid na kulay puti at binuhusan niya ako ng tubig. Habang nakapaligid din sa akin ang ibang kasamahan niyang pulis na sina Sir Gomez, Sir Odoc at Sir Liberato, nilagyan ni De La Cruz ng helmet ang aking ulo at dun na nila ako inumpisahang kuryentehin sa paa. Nang kinukuryente na nila ako, sobrang panginginig ng katawan ang aking nararanasan at sa tuwing napapasigaw ako habang kanilang kinukuryente, ay pinatitigil nila ako dahil ulitin daw nila ang pagkuryente nila sa akin. Dapat ay wala daw silang marinig sa akin para itigil nila ang kanilang ginagawang pagkuryente. Halos 1 oras at kalahati nila akong kinukuryente. Sa bawat may papasok na kasamahan nila na sina Sir Duerme, Sir Santo Niño at Sir Gomez, pinagsasalit-salitan nila akong paluin ng bakal na baseball bat sa ibaba ng aking pige at aking ulo bagamat may helmet. Pinapalo din nila ako ng golf stick sa daliring kamay at daliri ng paa. Noong April 23, 2024, kinabukasan ng madaling araw, nag-iinom sina Sir Delos Santos at Sir Duerme sa barracks. Tinawag nila ang driver nita na si JR at inutusan
na isaksak na ang pangkuryente at kukuryentehin daw nila ulit ako. Habang kinukuryente nila ako ay pansin ko na vini-videohan nila ako at ang sabi nila ay magnanakaw daw ako. Sa pagkakataong iyon ay kinuryente naman nila ako sa batok, sa singit, malapit sa aking itlog, bayag, sa kamay at sa braso habang ang aking kamay ay nakasabit sa bandang itaas ng rehas na hindi nakatapak ang aking mga paa sa sahig. Hanggang sa mawalan ako ng malay at nang magising ako ay wala na akong short.